Fuel consumption 53.2 km per liter. Napakatipid niya pa rin mga amigo. Odometer natin after 3 years. Yun no, thumbnail look. So yun, what's up mga amigo? Kung mapapansin nyo mga amigo, may dala ko ngayong araw no, na item. Binibenta nating upuan na pang Sniper 155. So yun na mga amigo, after ilang buwan nakapag-vlog ulit ako. Marami lang kasi ako yung nasikaso nung nakaraan, and then ito nga na inaatake pa ako ng anxiety ko. Hindi ko alam kung ano kung itutuloy ko pa ba yung pag-vlog ko. Kaya ngayon ginanahan ulit tayo kasi nga i-update ko kayo nga dito sa aking motor, which is 3 years na siya mga amigo. Alright, grabe, sobrang bilis ng panahon. Malapit na matawag yung motor ko na isa sa mga old model na ni Sniper 155. Medyo excited na ako sa part na yun no? Kasi magiging vintage na yung motor ko. Hindi ako nakapag-update sa inyo nung 2 years and 11 months na siya. Nakaraan, nag-corrupt yung aking pending na vlog. And ayun, yung GoPro ko nagloko pa. Pinaayos ko pa siya. So ayun mga amigo, andito na nga tayo. Pinatext ko na lang siya. So ayun nga mga amigo, yung ating vlog for today's video is may kasamang sideline. Ito yung side hustle ko mga amigo no? Pagiging online seller. Tapos ako na mismo ang pupunta dito sa mga buyer kapag medyo malapit lang naman. Ganda ng top box mo. 5. Ganda. Yan yung bala kong para siyang may cover na no? Bagong model siya ng oh. Kaya isa-search ko nga malaki yung bracket mo. Yung sec ba yun? Oo. Pab, salamat. Ride safe ha. Thank you. Yung benta ko nga lang pala doon mga amigo is 2K. Bigyan pa ako. 2.4 siya sa market no. Sinadya ko na lang talaga dito. Free time naman. Ibang lang din ako ngayong araw. Gusto ko din mag-ride ng bandang dito sa QC kasi na-miss ko yun dito Dito kasi yung workplace ko dati sa may kabilang area. So kayo kung interested kayo sa camel backseat natin na binibenta, PM nyo lang ako. Kasi kung malapit naman tulad neto from Caloocan North, boundary ng Bulacan, papunta dito sa QC, tawid EDSA lang naman siya. Ako na mismo magdi-deliver sa inyo mga amigo. Balik na tayo sa ating main topic for today's video. Kamusta nga ba itong motor ko after 3 years no mga amigo? Share ko sa inyo about dun sa kanyang tensioner. Stock pa rin po ang tensioner na itong motor ko. And power niya, yung power na ito mga amigo, bago ko siya ipa-FI cleaning tsaka magpa-tune up, medyo nawala talaga. Nagpumangit talaga yung performance niya nung bandang kailangan na siyang i-tune up and ipa-FI cleaning. Tapos pinapalit ko na rin yung fuel filter niya. After nun, before pala nun, pangit yung performance na talaga niya. Parang, alam mo yun, yung wala siyang lakas. Parang bitin lagi yung takbo niya. So after nung nga na nag-FI cleaning na tayo, at nung pina-tune up din natin, parang naging brand new Parang umayos yung takbo niya ulit. Throttle body cleaning na rin natin to. Kaya naging smooth ulit yung takbo niya. So dito tayo magbablog sa gilid ng EDSA. Ayun first time kong gawin to mga amigo sa gilid ng EDSA. So ayun mga amigo, share ko lang sa inyo after 3 years ng paggamit ko sa motor ko na to. Ito yung gulong niya is beast tire po to mga amigo. And almost magwa 1 year na rin to sa akin. Yung size nito is stock lang din. Kung yung size ng stock ng Sniper 155 na gulong sa unahan, ganun lang din. Pero yung sa likodan mga amigo is 130 120 po yung stock nito. Nag-adjust ako ng 130 kasi nga yung kadena natin is 1448. Kaya nag-adjust din ako sa gulong kasi yung vibration ramdam ko
kapag stuck pa rin yung gulong na ginamit ko. Ayun, nag-balance lang din siya, bumawi lang din kasi malakas yung hatak ng ating ano ngayon 1448 as sprocket. Radiator ko, wala naman ako naging problema dyan mga amigo. Yun nga lang kasi yung nakaraan, di ba nag-vlog tayo no, na nag-overheat yung motor ko. Pero ano pala yun, dahil nga hindi siya na-bleed ng maayos nung pina-FI cleaning ko siya. Kaya yun, nagkaroon tayo ng ng experience na nag-overheat siya. First time ko na experience sa motor ko mga amigo. Tapos nung dinala ko sa motor doctor, okay na ulit siya kasi yun nga, alam kasi ng mga doktor ko anong magiging sakit ng motor mo sa mga ganung senaryo no, na nag-overheat. Katapos nun, yun nga, wala namang pinalitan na kung ano lang, bali binlead lang talaga ni sir. Tapos sa mga fairings natin, ito na siya after 3 years. Makikita nyo naman nag-fade na siya, halos to talaga, kailangan ko na siyang ipa-repaint or kung may budget man, kailangan palitan ng bagong cover. Pero sa akin presentable pa naman siya. Pag malapit lang talaga kasi halatang halata na siya. Ayun o. So mayroon akong sticker kasing nakita sa Lazada na pwedeng matakpan tong area na to. Yeah, sa brake pad natin, ako lang din nagpapalit niyan. Ngayon gamit ko is mumurahin lang, hindi siya yung genuine kasi sira na yung disc ko. Kumbaga may tama na yung disc ko sa likod. Kaya kung bago man yung kung genuine parts man ipasasalpa ko dyan, masasayang lang din kasi sira na, may tama na yung disc ko eh. Naghahanap na lang ako sa sa mga online buy and sell no, sa Sniper 155 na pwedeng mabilhan no. Sa ngayon wala pa kasi ako mahanap. Baka mayroon dyan nagbebenta ng stock mga amiga sa likod. Baka pwede naman pag-usapan natin kasi stock pa rin siya talaga yung bala ko eh. Yun pa rin yung bala ko ipalit dito. Yung rear shock natin is RCB pa rin mga amigo. Hanggang ngayon all goods pa rin siya. Meron mga paps natin na nag-comment no, na kung kamusta daw yung performance no? And yung size niya, okay naman ba? Hindi naman siya tumaas or sobrang baba. Ang size kasi nito mga amigo is 208mm. So stock size lang din naman siya ng Sniper 155. Huwag kayong mangamba. Pagdating sa remote niya, yung battery health ng remote niya, ayun siya mga amigo, all goods pa rin naman siya. Pero napalitan ko na kasi yung battery na to. Pero matagal-tagal na rin yun, mga almost 7 months na ata to, itong battery na to na replacement. Then battery ng motor, yung makikita yung voltage ng motor hindi ko nadala, nakalimutan ko. Pero all goods pa rin siya mga amigo. As in, napakatibay ng ng battery ng Sniper 155, yung stock. Basta wag ka lang talagang magdagdag ng mga mini driving light or depende sa gagawa no. Dapat marunong gumawa ng mga wirings no. I-recommend ko pag nagpapalit kayo or nagpadagdag kayo ng mga diyan, wirings dyan, dapat doon tayo sa mga subok na or mga mechanics talaga ng Sniper 155. Harap natin na disc, okay pa naman. Pala mga amigo, once pala na nababawasan yung fluid natin dito sa cap, ibig sabihin nun yung ating brake pad pudpud na. Yung sa akin papunta na siya sa mid no, pakalahati na siya. Yung aking kasing brake pad mabilis na pudpud yan, lalo na kapag lang siya replacement. Unlike sa mga talaga matagal mapudpud yung mga genuine parts. Pero yun nga, tulad nga nasabi ko, hindi ko pa siya kailangan ngayon kasi kailangan ko ng bagong disc mga amigo. Total cable ko mga amigo is RCB po ito, ultra total cable po ang tawag dyan. Ayun, yun lang mga pinalit natin. Yung side mirror natin, ito pa rin yun, yung pinalit natin sa stock. Isang beses pa lang ako nagpalit neto kasi ngayon stock natin, siguro kung hindi hindi ako na-sample lang no, yung stock pa rin ang gamit natin side mirror hanggang ngayon. Kaso yun nga, na-sample lang tayo. Naghanap na ako sa Lazada ng medyo maganda naman na yung side mirror natin ngayon. Saka uso to ngayon eh. Fuel consumption 53.2 km per liter. Napakatipid niya pa rin mga amigo. Tipid, ang laking tulong na ito mga amigo. Especially ako, practical ko ngayon. Kailangan ko talaga magtipid ngayon mga amigo. Odometer natin after 3 years is 55,759. Woo! Solid. Grabe. At ng 55,000, yung mga na-encounter ko lang naman, yun nga, sa total cable niya, sa overheating issue, which is nga dahil nga sa bleeding, maling pag-bleed, pero walang problema yung radiator niya. At
Yung makina niya, all goods talaga pag stock, no, mga amigo. Kaya ma-recommend ko talaga all goods talaga pag stock ka lang sa makina. Okay lang naman yung nasa labas, tulad na sa ano ko, sa mga gold bolts ko, tapos ito mga side mirror, handle grip, okay lang naman, wala namang problema dyan. Pero yung sa loob ng makina kasi medyo ano na siya, may tendency na madamay pa yung mga ibang parts sa loob, modified, di ba? Pero depende pa rin depende sa passion natin siguro. Ako kasi all goods na sa akin yung stock lang. Sa power na subukan natin dun sa dulo ng Mindanao Ave. So ayun, tingnan natin yung power nya pagdating natin dun sa may Mindanao Avenue. U-turn lang tayo dyan, no? Tapos dito tayo sa Howmart para labas natin ay Quirino Highway na. Dual piston sa harap, napaka-solid pa rin. Ang laking tulong talaga ng dual piston, mga amigo. Yun, oh. Grabe, mga amigo, nakita nyo, di ba? Hindi pa ako magat yung yung fifth gear kanina. Isang beses pa lang tayo nagpalit, no, ng kadena. Clutch cable, mga amigo, yung clutch cable nito stock pa rin. Alright, so dito tayo huminto, mga amigo, no, sa bungad ng Mindanao Avenue Extension para picturean tong ating motor. Pang thumbnail lang natin, mga amigo. Nakita ko kasi itong 30 thumbnail. Ano ba magandang decision? Yan 30. Yun, no? Thumbnail, maya maya subukan natin yung top speed na itong motor natin after 3 years. So after 3 years nga, mga amigo, ito nga yung forma lang ng gusto ko sa motor ko. Dati nagbabala ako na parang big bike na version or mini big bike. Kumbaga gusto ko siyang ipa-big bike concept. Kaso kulang sa budget, no? At hindi ko kaya yung ganung kalaking budget. So mapapagastos ka talaga pag ganung concept. At ito nga, mga amigo, yung aking bearing dito sa harap. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero kung kinakalawang na siya. So it means may tama na to. So ayun, susubukan natin yung top speed niya dito, mga amigo, after 3 years. Yun, napakaganda pa rin ng kanyang digital panel. Yun, sniper, may angkas pa yun. Kasi parang dami pang mga motor, nailang ako nailang kasi ako mabilis kapag ang daming motor, tsaka yung mga tumatawid ng mga tao. Gusto ko yung gusto ko kasi kapag mabilis ako yung kampante ako. U-turn slot pa doon banda, yan, after 3 years, ito na, mga amigo, yung bilis, performance and power nitong aking Yamaha Sniper 155. Let's go! Sisimula tayo segunda. Game! Grabe yun, mga amigo. Hindi ko tinitignan yung odometer natin Nakapokus ako sa unahan natin. May big bike pa kanina. Baka isipin nung naka big bike, mga amigo, mahabol tayo sa kanya. So ayun yung mga amigo. Grabe, all stock
1448 sprocket. Yun lang yung kaya ko kapag ano, ganito ka-exig yung daan. Pero kung makikita nyo naman kanina, may ibubuga eh. May ibubuga pa eh. Kaya ko siya paabutin ng 140 something eh. Kung sa totoo lang. Kasi yung pinakamataas na ito, naalala ko, 130 something. Yun yung pinakamataas kong nabirit dito sa motor ko. Pero for now, kailangan ko kasi mag-ingat. And then may experience na rin kasi ako na semplang. Yun yung lagi ko inaalala eh. Naalala ko yung ano, nasemplang ako. Sakit pa naman ng sugat. Tagal pa maghilom. Itong dulo ng Mindanao Avenue mga amigo, payapa dito eh. Kung makita nyo, wala pang mga gaano infrastructure, wala pang mga establishment dito. Ito mga ano dito, warehouse dito, parang mga luma pa. And yun, mapapansin nyo, payapa eh. Pwede pa tumambay dito eh, sa kabila na yan. Kasi yung kabila na yan, walang dumadaan dyan na sasakyan. Pero sementado yan. Eh no, payapa eh no. Pwede tumambay dito eh. Mag ano lang, mag tambay no? Tambay. Maraming nagtatambike dito mga bandang ano, alas 5 sa lugar na to. You know, hanggang dun sa General Luis. Payapa yung lugar dito. Presko pa, kung ika nga, di ba? May mga puno pa. Tsaka ito yung favorite na daan ng mga motorista dito, ng mga shortcut. Yung shortcut mula bayan, no? Na napaka-traffic kasi sa Quirino Highway, yung papuntang SM. Dito sila nag-shortcut. Na-discover ko to nung naglalamog ako mga ligo. Nung unang daan ko dito, ay meron pala ditong daan na ganito sa dulo ng Mindanao. Ngayon ko lang na discover to. So ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga amigo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. And salamat sa patuloy no, na nagla-like, comment, and share sa ating mga videos. Yan. Salamat sa inyo mga amigo no. And God bless you all. Hindi man tayo magkakilala sa personal, pero ayan nga, para tayong mga magkakaibigan kapag nag-uusap dito sa comment section sa YouTube channel natin. And then ayan, hanggang sa susunod na ating division dito, ating mga vlog. Once again, ako si Amigo na laging nagpapaalala sa inyo na huwag nyo kalimutang laging ride safe. Peace out. Yes sir. Walang ginagawa ang mga walang awa. Walang magagawa kahit pang umawa, magmakaawa, bumaha ng mga